Magandang araw na naman mga ka-anime. Pag-uusapan muna natin itong Demon Slayer Season 2, Chapter 98 at Chapter 99. By the way, may Season 2 na ang Demon Slayer. Bali itong ginawa ko ngayon ay tumalon na ako kung saan ay natalo na nila Tanjiro, Tenjin, Zenitsu at Inosuke, ang magkapatid na si Daki at Gyutaro. Bali nasa Chapter 76, 77 at 78 ang nagawa nito at nasa Episode 4 na ang anime nito. At maglalagay na lang ako sa description ng mga link kung saan may libreng site at apps ninyo mapapanood. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, make sure na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para laging update sa mga bago kong video. Kaya ipasok muna natin ang ating intro. Nang matapos talunin nila Tanjiro, Zenitsu, Inosuke at Tenjin ang upper 6 na magkapatid na sila Daki at Gyutaro, sa kabilang dako naman ay nagpatawag naman ng isang pagtitipon si Muzan at doon ay magkikita ang matataas na membro ng Upper Moon. Habang nakarating na si Asaka doon sa lugar na kanilang pagtitipunan ay nagsalita naman ito sa kanyang sarili na ipinatawag daw sila dahil natalo na daw ng Demon Hunters ang isa sa mga membro ng Upper Moon na si Gyutaro. Habang nakatayo naman si Asaka ay nadatnan naman ito si Nakime na tumutugtog ito ng kanyang biwa. Walang kaano-ano pa ay lumabas sa isang banga ang isang membro ng Upper Moon na si Gyoko, ang may hawak na ikalimang posisyon. At binati niya si Asaka at nagsalita na simula daw noong 90 years nilang huling pagkikita ay akala daw niya ay patay na daw itong si Asaka. Habang nagsasalita si Gyoko ay nagsalita naman si Hantengo, ang may hawak na ikaapat na posisyon ng Upper Moon, na 113 taon na daw ang nakalilipas nang mula nang ipinatawag daw sila. Pagkatapos naman magsalita ni Hantengo ay tinanong naman ni Asaka si Nakime kung pupunta ba daw si Muzan sa kanilang pagpupulong. At sumagot naman si Nakime na hindi pa daw ito dumadating. By the way, nasa ikatlong posisyon pala itong si Asaka sa Upper Moon members. Pagkatapos sumagot ni Nakime ay tinanong naman ito muli ni Asaka kung nasaan na ba daw ang rank 1 Upper Moon member. Habang nakatayo si Asaka at tinatanong si Nakime ay nagsalita naman si Doma, ang ikalawang posisyon ng Upper Moon members, na hindi ba daw magpapakita ng pag-alala si Asaka sa kanya, na sobrang nag-alala daw siya nito na kanyang mahalagang kaibigan. Sabay akbay nito sa balikat ni Asaka at ayaw niya daw itong mawala. Habang nagsasalita si Doma ay pinapaalis naman ni Asaka ang kamay nito sa kanyang balikat at mabilis na sinuntok ni Asaka si Doma. Pagkatapos naman masuntok ni Asaka si Doma ay nagsalita naman ito na medyo lumakas daw itong si Asaka simula nung huli nilang pagkikita. Habang nagbabatian ang dalawa ay nagsalita naman muli si Nakime na ang unang dumating daw ay ang rank 1 Upper Moon members at nandoon na daw ito ng buong oras. At nang makita naman ni Asaka ang rank 1 Upper Moon na si Kokushibo ay nagulat ito. Sabay naman sabi ni Kokushibo na nandun na daw siya at dumating na daw si Muzan. Habang nakatayo naman si Asaka ay nagulat naman ito nang makita niya muli si Muzan. Kasi sa episode 1 ng season 2 ay naggalit sa kanya si Muzan dahil hindi daw nito nahanap ang Spider Lily at hindi daw nito pinatay ang tatlong natitirang Demon Hunters na sila Tanjiro, Inosuke at Zenitsu sa laban nila noon kay Kyojuro sa The Movie. Habang nakabaliktad ang tayo ni Muzan at naghahalo ito ng chemical o dugo ay nagsalita naman ito na patay na daw si Gyutaro at humihina na raw ang Upper Moon. Pagkatapos naman magsalita ni Muzan ay nagsalita naman muli si Doma at nanghingi ito ng paumanhin dahil siya raw ang nagpakilala nito kay Muzan. At paano daw siya hihingi ng tawad kay Muzan at dudurugin ba daw nito ang kanyang mata. Ngunit sumagot naman si Muzan na hindi na daw nito kailangan pa na durugin ang mata ni Doma dahil hindi daw niya akalain na matalo daw si Gyutaro gaya ng kanyang inaasahan. At pinipigilan daw ito ni Daki at mananalo daw sana ito kung si Gyutaro lang daw ang lumaban.
At kung gumamit daw agad si Gyutaro ng lason sa simula pa daw ng kanilang laban ay tiyak mananalo daw ito. Kung kaya, hindi daw ito nakalaban ng maayos, ngunit hindi na daw iyon mahalaga at wala daw itong silbi at wala daw siyang inaasahan sa kanyang mga alagad. Habang nagsasalita naman si Muzan ay nagsalita naman si Duma na pinag-uusapan na naman daw nito ang mga malulungkot daw na bagay. At may panahon na ba daw na mabigo ang inaasahan daw nito na matupad. Pagkatapos naman magsalita ni Duma ay sumagot naman si Muzan na ang Ubo Yashiki family ay hindi pa daw nailibing o nailigpit at paano daw ang Blue Spider Lily. At bakit hindi daw nila mahanap ang Blue Spider Lily sa loob ng daang-daang taon na ang nakalilipas. At hindi daw niya alam kung bakit nag-i-exist daw ang kanyang mga alagad. Habang nagsasalita si Muzan ay yumuko naman sila Asaka at Hantengo at nanghingi ito ng paumanhin at patawarin daw sila. Habang nagsasalita si Hantengo ay nagsalita naman si Kokushibo na wala daw siyang masabi sa katilinuhan daw ng Ubuya City. Pagkatapos naman magsalita ni Kokushibo ay nagsalita naman muli si Duma na hindi na daw siya masyadong magaling sa gawaing pagtiktik. Pagkatapos naman magsalita ni Duma ay nagsalita naman si Gyoko at sinabihan niya si Muzan na hindi daw siya katulad ng kanyang mga kasama at meron daw siyang mga ilang impormasyon na makakapagbigay ng isang hakbang na mas malapit daw sa pagkamit ng mga pangarap daw ni Muzan. At nang marinig naman ito ni Muzan ay mabilis na pinutol nito ang ulo ni Gyoko at nagsalita na nasa sukdulan na daw ang kanyang sama ng loob dahil 113 na daw ang nakalipas mula nang patayin daw ang Upper Moon. At huwag daw itong matuwa o magbiro kung hindi pa daw ito nakumpirma ang tunay na impormasyon at kung meron daw itong alam ay ibigay daw ito sa kanya. At simula daw ngayon ay dapat daw siyang pagsilbihan na higit pa sa isang deboto na pagpapakamatay. At kung meron man si Gyoko na totoong impormasyon ay tumungo daw ito kasama si Hantengo. Pagkatapos naman magsalita ni Muzan ay nagtanong naman si Duma kay Gyoko kung anong klaseng impormasyon daw ang meron ito at gusto daw nitong sumama at pwede ba daw nitong sabihin. Habang nagsasalita pa si Duma ay mabilis na hinampas ni Asaka ng kanyang matulis na kamay ang mukha ni Duma at nahati ito. Sabay naman sabi ni Asaka na binibigyan ba daw ito ng utos ni Muzan. Ngunit naputol din ang kamay ni Asaka dahil mabilis na tinaga ito ni Kokushibo at nagsalita na hindi daw niya sinasabi para sa kapakanan daw nito dahil naguguluhan daw siya sa katotohanan at kung talagang naisturbo daw siya ni Duma ay dapat daw itong mag-apply para sa isang madugong labanan upang makipagpalitan daw ito ng posisyon. Habang nagsasalita pa si Kokushibo ay nagsalita naman si Duma na kahit mag-apply o labanan pa daw sila ni Asaka ay hindi pa rin daw ito mananalo sa kanila. Pagkatapos naman magsalita ni Duma ay nagsalita naman muli si Kokushibo na ang nakakataas daw kay Asaka ay dapat daw itong igalang at hindi daw dapat ito pinapagalitan. Naiintindihan ba daw ito ni Asaka? Ngunit sumagot naman si Asaka na papatayin daw niya itong si Kokushibo. Sabay naman alis ni Kokushibo at nagpaalam. Pagkatapos naman magpaalam ni Kokushibo ay agad namang umalis rin si Asaka at bumalik rin si Duma sa kanyang bahay. Pagkatapos ng pagpupulong na naganap sa kabilang dako naman habang nakatulog ng mahigit 2 buwan si Tanjiro ay nanaginip naman ito na nasa isang lugar siya at may isang lalaki na nakasuot ng hikaw na katulad sa kanya at nagbabantay ito sa kanyang anak sa kanyang panaginip at kinausap niya ito at nanghingi siya ng paumanhin dahil isang bisita daw ito at naging tagapagbantay lang daw ito sa kanyang anak. At tinatanong ni Tanjiro sa kanyang panaginip ang lalaki kung ano ba ang kanyang magiging istorya sa susunod daw na henerasyon. Ngunit tumanggi naman itong sagutin ang kanyang katanungan. Pagkatapos naman magpanaginipan ni Tanjiro ang lalaki ay nagising naman ito at nagsalita na isang panaginip at nasaan daw siya. Habang nag-aayos naman ng flower vase si Kanao sa kwarto ni Tanjiro ay nagulat ito at nabitawan ang vase na bitbit nito. Nang makita niya na nagising na si Tanjiro at nagsalita na okay lang ba daw itong si Tanjiro na humigit 2 buwan daw itong nakatulog matapos sa laban daw nila sa magkapatid na Daki at Gyutaro at natutuwa daw siya dahil nagising na daw itong si Tanjiro. At dito natapos na naman ang bago nating topiko na Demon Slayer Season 2 Chapter 98 at Chapter 99 sa manga. Sana ay inyong nagustuhan. At kung gusto ninyo i-review natin ang anime ng Season 2 nito ay maaari lang kayong mag-comment sa ibaba ng aking video. At bago nyo skip ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like and share. Kaya, peace!